Samahan niyo po akong buksan ang inyong hawak na bulletin. At riyan po ay nakalagay ang ating Lord's Day na pag-aaralan. Ang Araw ng Panginoon 40. At yan ay may tatlong tanong at sagot. Ang tanong at sagot 105, 106, at 107. Ganito ang sabi: ano ang hinihingi ng Diyos sa ika-6 na utos? Na hindi sa pag-iisip, ni sa mga pananalita, ni sa mga pagkilos, lalong higit, hindi sa mga gawa, na aking lalapastanganin, kamumuhian, susugatan, o papatayin ang aking kapwa. Sa pamamagitan ko o sa pamamagitan ng iba, kundi pa nga, sasantabi ko ang lahat ng pagnanais na makapaghiganti. Gayon din, na hindi ko sasaktan ang aking sarili, ni kusang loob, kung ilalantad ang aking sarili sa anumang panganib. Kaya naman, ang nanunungkulan din ay nasasandatahan ng tabak upang pigilan ang pagpaslang. Subalit, ang kautosang ito ba ay tumutukoy lamang sa pagpaslang? Sagot, sa pagbabawal ng pagpaslang, tinuturuan tayo ng Diyos na Kanyang kinasusuklaman ang mga sanhi nito, gaya ng pagkainggit, pagkamuhi, galit, at pagnanais na makapaghiganti. At itinuturing niya ang lahat ng mga ito bilang pagpaslang. Tanong 107, ngunit sapat ba na hindi tayo pumaslang ng sino man sa paraang nabanggit sa itaas? Sagot, hindi. Sapagkat nang ipinagbawal ng Diyos ang pagkainggit, pagkamuhi at galit, iniuutos niya sa atin na ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili upang ipakita ang pagtitimpi, kapayapaan, kaamuan, kahabagan at lahat ng kabutihan sa Kanya at pigilang masaktan siya sa abot ng ating makakaya at gumawa tayo ng mabuti maging sa ating mga kaaway. Sa ating namang mga Biblia, buksan natin sa aklat ng Mateo. Mateo Kapitulo 5, ang aking babasahin ay sa talatang 21 hanggang 26. Tapos, laktaw tayo tumungo sa verse 38 hanggang verse 48. Ganito ang sabi, Mateo Kapitulo 5, talatang 21 hanggang 26. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay at ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Kaya kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. Makipagkasundo ka agad sa nagsakdal sa iyo habang kasama mo pa siya sa daan. Baka ibigay ka ng nagsakdal sa iyo sa hukom at ibigay ka naman sa hukom ng hukom sa tanod at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Sa verse 38 hanggang verse 48, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masamang tao. At kung ikaw ay sampalin ng sino man sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanyang kabila. Kung ipagsakdal ka ng sino man at kunin ang iyong baro, ibigay mo rin sa kanya ang iyong balabal. Kung may sino mang pumilit sa iyo na lumakad ka ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong pagkaitan ang ibig humiram mula sa iyo. Verse 43, narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway.
Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Providence. Verse 46, sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo na higit kayo sa iba? Hindi ba't kahit ang mga hintil ay gayon din ang ginagawa? Kaya kayo nga ay maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, tayo pong lahat ay namubuhay sa gitna ng maraming tao. Nariyan ang ating asawa, ang ating mga anak, ating mga magulang, ating mga kamag-anak, maging ang ating mga kaibigan. Sama rin doon ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Office bearers, sa mga confessing members sa kanyang mga elders, pastor, at mga diakono. Gayon din, ang mga estudyante sa kanilang kaklase, sa mga nag-oopisina o mga nagtatrabaho, sa kanilang mga katrabaho, sa inyong negosyo, sa inyong mga kliyente, o sa inyong lugar, sa inyong komunidad, nariyan ang inyong mga kapitbahay. Sa marami ninyong mga kakilala na lagi ninyong nakakasalamuha sa araw-araw. Likas ito sa atin, sapagkat tayo'y nilikha tayo ng Diyos upang tayo ay makipagrelasyon, upang tayo ay makipag-ugnayan sa ating kapwa. Dahil dito, nangangailangan tayo ng patnubay o ng gabay kung paano tayo dapat makitungo at kung paano yung ating pakikitungo ay makapagbibigay ng kasiyahan o makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Kaya po, napakahalaga para sa atin na ating tanungin ang ating sarili ng tanong na paano ba natin dapat pakitunguhan ang maraming tao na nakapaligid sa atin? At paano natin mapapanatili ang ating relasyon, mabuting relasyon sa kanila o sa ating kapwa? At narito, ang araw ng Panginoon 40, partikular, binabanggit diyan ang ika-6 na utos. Rito sa ika-6 na utos, binibigyan tayo ng Diyos ng malinaw na patnubay kung papaano tayo dapat makitungo. Dapat tayo mamuhay bilang kaniyang mga anak. Siyang ating nakita na siyang pinalalim ng ating Panginoong Hesukristo sa kaniyang tanyag na Sermon on the Mount, kung saan kanya pong inilahad ang espiritual na kahulugan ng kautusan na ito, partikular sa ika-6 na utos. Kaya ito ang ating ginawang tema o ginawang paksa sa ating pag-aaral sa umagang ito. Itinuro ni Jesus na ibigin natin ang lahat ng tao. At sa ilalim nun ay ating pag-uusapan o pag-aaralan ang 3 mahahalagang punto. Ang una ay ang aktibong pag-ibig, pangalawa ang kailangang pag-ibig, at ang pangatlo ang malawak na pag-ibig. Tunghayan natin ang una, ang aktibong pag-ibig. Rito nga, sa pagtukoy ng ating Panginoong Yesus sa ika-6 na utos, parang tinatanong niya ang mga taong nakapaligid sa Kanya. Yun ang setup. Na tanong na, mayroon ba sa inyo
na nakapatay na. Na marahil ang magiging reaksyon ng mga taong nakikinig sa kanya o nakapaligid sa kanya ay nagtawanan o nagkatitigan. At walang tao na nagtangka na ako, Panginoon, o ako, Jesus. O nagtaas siya ng kamay para magsabi, ako'y nakapatay. Sapagkat para sa kanila, kaya wala ni isa, para sa kanila, sila'y malilinis. Malinis ang kanilang konsensya o ang kanilang budhi. Ngunit, mga kapatid, hindi roon nagtapos ang ating Panginoon. Ang ginawa niya, kanyang binukas ang kanilang mga isipan sa mas malalim na kahulugan ng ika-6 na utos. Ang ika-6 na utos ay hindi lang pisikal o literal na pagpatay, kundi ito'y mayroong espiritual na relasyon. Sinabi niya sa verse 21, okay, nasa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, talatang 21, sabi niya ron, narinig ninyong sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Dito'y hinahamon ng ating Panginoong Hesus ang kanilang mababaw na pag-unawa pagdating sa ika-6 na utos. Na hindi lamang ito tungkol sa, sabi ko kanina, literal o pisikal na pagpatay. Makikita natin yung tanong rito ng Catechism sa 107, sapat na bang hindi natin pinapaslang ang ating kapwa sa anumang paraan? At sa verse 22, Matthew chapter 5 verse 22, at dito ngayon makikita natin na totoo, pinalalim ng ating Panginoong Hesus ang kanyang punto. Yung kanyang sinabi sa verse 21, ang sabi niya sa 22, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid o sa kanyang kapwa ay mananagot sa hukuman. At tinutukoy niya po rito ay yung ating kadugo, yung ating kapwa mananampalataya, o sa madaling sabi, lahat ng tao. Hindi lamang ang mismong pagpatay, kundi maging ang galit, ang pagkamuhi, ang pag-iisip ng masama sa ating kapwa ay pawang paglabag sa ika-6 na utos. Tulad ng pagsabi ng raka na nangangahulugang hangal, walang kwenta. At yung salitang ulul, yan ay kasalanan. Kasalanan na mayroong mabigat na kaparusahan. At sabi ng salita ng Diyos, nararapat sa kaparusahan. Saan? Sa impyerno. Sa ganitong paraan, ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo kung ano ang laman ng ating puso. Ipinaliwanag o ipinapaliwanag ng ating Panginoon na ang galit ay isang matinding damdamin. Madalas itong lumalabas kapag tayo'y nasaktan sa sinabi o ginawa sa atin ng ibang tao. O kaya'y sa mga bagay na inaasahan nating gagawin nila, pero hindi nila iyon ginawa. Masakit sa atin yun at nagagalit tayo. At ang anumang panlalait sa kapwa ay isang uri ng pagmamataas o pagmamayabang o pagmamalaki. Isang paniniwala na tayo ay mas mabuti kaysa iba. Mas malinis kaysa sa iba. Na kahit
hindi natin ito ipinapakita o hindi natin ito binabanggit, ang galit na nasa isipan natin ay kasalanan pa rin sa harapan ng banal na Diyos. Kailangan natin alisin ang galit na iyan, hindi lang sa puso, maging sa ating isipan. Ayon sa Katekism, sagot 107, tayo ay tinatawagan na huwag nating kamuhian, saktan ang ating kapwa. Yun ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagkilos. Yun ay sa pamamagitan rin ng ating isipan. Iyon ay sa pamamagitan rin ng mga lumalabas sa ating mga bibig. Nakakalungkot mang aminin. Minsan, o madalas, masakit na salita ay binabanggit natin sa mga taong malapit sa atin. Nasasaktan sila. Ating asawa, ating mga anak, mga magulang, maging ang ating kapwa, mananampalataya. Sila ang nasasaktan sa ating pananalita. Sila ang nasasaktan sa ating mga pagkilos. Sila ang nasasaktan sa ating mga iniisip. Pero kahit sa gitna ng ganitong pagkakasala, nariyan po ang malaking biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Tayong lahat na nahulog sa kasalanan ng pagpatay ay hindi na parurusahan ng impyerno kung tayo'y na kay Kristo. Kaya ngayon, mga kapatid, sa halip na ating pagtawanan o siraan ating kapwa, tinatawag tayo ng Heidelberg Catechism dito sa sagot 107 na ating ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. At ipakita natin sa kanila sa abot ng ating makakaya, ang lahat ng kabutihan. Kasi doon tunay na ating naipapakita ang active, gumagalaw, kumikilos, na pag-ibig na siyang bunga ng biyaya ng Diyos sa atin. Diba yan ang kauna-unahang bunga ng Banal na Espiritu? Ang pag-ibig. Mahirap pag laging sama ng loob ang laman ng iyong puso at isip sa iyong kapwa. Ito mahirap pa dyan, pinag-uusapan ninyo yung tao na galit ka, kung saan galit ka, kahit sa hapagkainan, inyong pinag-uusapan, iyan ay paglabag sa ika-6 na utos. Na huwag kang papatay. Ating iparanas ang kabutihan sa ating kapwa. Pangalawa, kailangan pag-ibig. Kung may hindi pagkakaunawaan, maaring dahil sa meron kayong magkaibang opinyon, maaring mali ang desisyon na ginawa niya, o marahil ginawa mo. Merong mga masasakit na salita, o galit na hindi pa naaayos. Huwag natin itong hayaang manatili.
na hanggang ngayon hindi pa kayo nagkakaayos. Nakakalungkot isipin na mayroong mga Kristiyanong pumapasok sa iglesia, pumasok ngayon, marahil ikaw yun, pumasok ka sa iglesia na mayroon kang tanim na galit sa iyong puso. At ang mahirap, paglabas mo ng iglesia o pagkatapos mong sumamba, ay dala-dala mo pa rin ang sama mo ng loob. Nakakalungkot. Meron ka nang dala, tapos lalabas ka pa, dala mo pa rin. Mas mainam yung wala kang dalang anumang sama ng loob at lalabas ka rin na payapa ang iyong kalooban. Huwag nating hayaang mangyari yung ganong klase ng pag-uugali na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa atin ang puot o galit sa ating kapwa. Tayong mga tinawag ni Kristo ay dapat maging daan ng pagkakasundo. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5, verse 23 to 24, ang sabi niya na kung maghahandog ka sa dambana at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong kaloob, makipagkasundo ka muna at saka bumalik upang maghandog. Ibig sabihin, mas mahalaga sa Diyos ang pagkakasundo kaysa sa anumang panlabas na paghahandog. Mas mainam na maghintay ang saserdote sa dambana kaysa ang kapatid mo'y naghihintay ng iyong pagpapakumbaba. At ang tunay na pagkakasundo rito ay mayroong dalawang bahagi. At ang unay, kailangan tayong lumapit sa ating kapwa at aminin ang ating pagkakamali. Hindi iyon optional, kundi ito'y iniuutos ng ating Panginoong Hesus. Kapag hindi natin inayos ang ating ugnayan sa ating kapwa, alam niyo po kung anong mangyayari? Nagkakaroon ito ng malaking epekto sa ating ugnayan, pakikipagrelasyon sa ating Diyos. Minsan pakiramdam natin na malayo ang Diyos o tila walang kasagutan ang Diyos sa ating mga panalangin. Kasi hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung puot, yung tampo, yung galit, yung bigat diyan sa iyong puso na baka yan yung pader. Yan yung pader na iyong itinayo, isang pader ng galit, isang pader ng pride, ng pagmamataas. Dahil ayaw nating makipagkasundo. At dahil doon nahahadlangan ang ating panalangin sa Diyos. Kasalanan ang mapuot, mag-isip ng hindi maganda sa iyong kapwa. Kasalanan. At sinasabi ni David, kung pinakukundanganan ko ang kasalanan sa aking puso, hindi ako pakikinggan ng Diyos. Hindi ka diringgin ng Diyos kung pananatiliin mo yan sa iyong isip at puso. At ang pangalawa, kapag naayos na ang hidwaan, naayos na yung sigalot, naayos na yung inyong tampuhan, inyong hindi pagkakaunawaan, maganda yon, na-reconcile kayo.
Nagkapatawaran kayo. Kapatid, patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan. O nga kapatid, patawarin mo rin ako sa aking nagawang kasalanan. Hindi nagtatapos doon. Pagkatapos noon, ay dapat sabay kayo o kapwa isa sa inyo or sa inyong dalawa ay maintindihan natin na kailangan din natin makipagkasundo sa Diyos. Lalapit tayo sa Diyos. Kailangan natin ang Kanyang awa. Kailangan natin ang Kanyang biyaya upang tayo'y makapagpatuloy sa pananampalataya. Kaya pagkatapos ng pagkakasala, meron po tayong tungkulin na tayo'y lumapit sa Diyos upang tayo'y magsisi ng ating kasalanan at upang maibalik yung ating malapit na relasyon o ugnayan sa Panginoon. Ngayon ang tanong, tayo ba ay handang makipag-ayos? Mabigat yung tanong na yun. Hindi lang kasi yung tanong na sa kapwa mo kapatid, kahit yan sa iyong kadugo, kahit yan sa iyong katrabaho, sa opisina, sa iyong mga kamag-anak. Yung tanong na, handa ba tayo na makipag-ayos sa kanila? O hinihintay pa natin ang kabilang panig na lumapit sa atin? Mabibigat na tanong. Ba't ako lalapit siya? Nagkasala eh. Dapat siya. Ganun ba? May mga nagsasabi, hindi ako makakapagpatawad hanggat hindi siya humihingi ng tawad. Pero paano kung ganoon din ang ginawa ng Diyos sa atin? Ay, ito pa tatawa, hindi ka hingi ng tawad sa akin. Paano kung hinintay niyang lumapit tayo sa Kanya? Imagine. Kaso hindi ganoon ng Diyos eh. Hindi ganoon ang ginawa ng Diyos sa atin. Sa halip, siya mismo ang siyang lumapit sa atin. Siya mismo ang humanap sa atin. Sabi ng Romans 5 verse 8, subalit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, nabubuhay pa sa kasalanan. Si Kristo ang namatay para sa atin. Sa kabila ng ating pagiging kaaway ng Diyos, kaaway niya, si Kristo ay kusang loob na namatay para sa atin. Ganyan din dapat ang ating puso. Sa halip na tayo'y maghintay, mabigat eh. Tayo ang dapat lumapit. Sa halip na magtanim ng galit, tayo ang dapat magpakumbaba. Sa halip na maghiganti, tayo ang dapat magpatawad. Tulad ng Diyos na nagpatawad sa atin kay Heso Kristo. Sabi nga ng Ephesians chapter 4 verse 32, magpatawaran kayo gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo kay Kristo. Pangatlo, ang malawak na pag-ibig sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi maiiwasan na makasama natin ang iba't ibang uri ng tao. May mga tao, masasabi nating kaaya-aya o kalugod-lugod o kaibig-ibig na gusto nating makasama. At mayroon din mga taong matitiis natin kahit hindi natin gaanong kasundo. Pero, hindi lang hanggang doon. Meron pa, andyan din yung mga taong
umiinsulto sa atin, nariyan din ang ating mga kaaway o yung mga taong ayaw sa atin, mga nang iinsulto at yaong mga minamaliit tayo dahil sa ating pananampalataya o mga tinitindigan dahil kay Kristo. Sa ganitong sitwasyon, ang tanong para sa atin, paano kaya natin sila pakikitunguhan? Paano natin sila haharapin? Rito itinuro ng ating Panginoong Hesus ang isang mahalagang prinsipyo. Again, balik tayo sa Matthew chapter 5. Sabi ng verse 38, binanggit niya ang kilalang batas. Ito'y mula sa lumang tipan. Sabi niya, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ito yung batas ng katarungan. Na kung ano ang ginawa sa iyo, ganun din ang gagawin mo. O isa sa uli mo. Na kung buhay ang kinuha, buhay din ang magiging kapalit. Ngunit, kung ating titignan sa talata, yung sumunod na talata sa verse 39, ipinakilala riyan ng ating Panginoong Hesus ang isang mas mataas na standard, mas mataas na pamantayan. Sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masamang tao. At kung ikaw ay sampalin ng sino man sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. So, ibig sabihin niyan, huwag kang gaganti. Hindi ito nangangahulugang tatanggapin mo na lang. Tatanggapin na lang natin yung kanyang ginawang masama sa atin, kundi ipapamalas natin rito yung bunga ng Espiritu. Mayroong bunga ng Espiritu yung pag-ibig. Na sa ating personal na mga relasyon, natural talaga sa atin na lumaban kapag tayo ay inatake. Gusto nating magsalita pabalik. Gusto nating magparinig. Gusto nating magpatunog. O gumawa tayo ng mga hakbang na may kasamang galit. Mga hakbang na may kasamang pagkamuhi sa kapwa natin na ito na ating kaaway. Ngunit bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, tinatawag tayong mamuhay. Ano sabi ng confession? Mamuhay ng may pagtitimpi. Mamuhay ng may kapayapaan. Mamuhay ng may kaamuan. Mamuhay ng may kabutihan. Iyan ay kahit pa sa iyong mga kaaway. Magtitimpi ka sa kanila. Magiging maamo. Payapa. Pararanas mo ang kabutihan. Bakit? Bakit? Ano sa palagay ninyo? Dahil alam natin ang salita ng Diyos. At nagtitiwala tayo sa kamay ng Diyos na mayroon siyang gagawin. Na kapag ang Diyos kinilala natin na siya ang hukom, na siya ang hahatol, na siya ang gaganti para sa atin, magtiwala ka doon. Siya ang magbibigay ng hustisya. Huwag mo ilagay sa iyong kamay. Dagdag pa rito, sa verses 43 hanggang 44, sinabi ng ating Panginoong Hesus, narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway.
Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng Panginoong Hesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Hirap, no? Hirap maging Kristiyano. Kaya mga kapatid, yung uri ng pag-ibig na bunga ng Espiritu sa atin, hindi siya makitid, malawlaw na pag-ibig. Iyan ay malawak ang saklaw na pag-ibig. Hindi lamang ito para sa mga kaibig-ibig, kundi para rin sa mga hindi natin kasundo. Hindi lang ito damdamin, kundi isang aktibong utos ang magpakita ng pag-ibig kahit sa mga umaapi, umuusig sa atin. Bakit? Dahil baka mamaya, yang napupuot sa iyo, yang galit na galit sa iyo, yang umuusig sa iyo na yan, ay kapatid mo pala sa Panginoon. Sabi nga ni Reverend Stephen Key, sabi niya that even among our enemies, there may be an elect brother or sister. Ibig sabihin po pala mga kapatid, na habang pinapakita natin ng malawak na pag-ibig, o yung pag-ibig ni Jesucristo sa atin, maaaring ang mismong taong kaaway natin ngayon ay isa palang iniligtas ng Diyos. At ginagamit niya, listen, ginagamit niya ang ating mabuting patotoo para sila ay maakay natin kay Kristo. Hindi ba napakasayang marinig mo? Alam mo, dami ko na nagawang kasalanan sa iyo, pero ang bait mo pa rin. Hindi mo ako ginagantihan. Hindi ba't napakasaya, napakagandang makita na mayroong kapayapaan sa ating puso't isipan na bunga ng Espiritu sa atin. Yan ang biyaya ng Diyos. Ang daming biyaya ang bunga ng Espiritu. Babasahin ninyo Galatians chapter 5. There are 9 fruits of the Spirit. Ngayon sa aking pagtatapos, ang tanong, sino kaya sa atin ang makakatupad nito ng ganap? Perfectly. Sinong makakagawa nito ng walang sablay? At alam natin ang sagot. Wala kahit isa. Lahat tayo babagsak. Lahat tayo magkukulang sapagkat ang ating puso, ang nature, ay madalas ay puno ng galit. Madalas puno ng puot. Madalas puno ng inggit, madalas puno ng sama ng loob. Kaya sa harap ng salita ng Diyos, wala tayong maipagmamalaki, kundi ang ating dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang hindi kailanman naggalit sa paraang makasalanan, hindi siya kailanman nagmataas, kundi ang ating Panginoong Yesus ay namuhay ng may perpektong pag-ibig maging sa kaniyang mga kaaway.
hanggang krus. Umiyak o sumigaw siya na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nangalalaman ang kanilang ginagawa. Na sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, pinasan niya ang parusa para sa ating mga kasalanan ng pagkapuot at pagpatay sa puso upang tayo ay mapatawad at muling mabalik yung ating relasyon sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, mamuhay tayo sa liwanag ng krus ng ating Panginoong Jesucristo. Ipakita natin ang aktibong pag-ibig, ang kailangang pag-ibig, at ang malawak na pag-ibig na nagpapatunay na tayo ay tunay na mga tagasunod o mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Sa gayon, walang ibang mabibigyan ng kaluguran o ng kaluwalhatian kundi ang Diyos lamang sa ating panlabas na pagkilos, hindi sa puso ring binago ng biyaya ng Diyos. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patawarin mo kami sa aming mga paglabag, iyong kautusan, ng aming mga puso ay palagi o madalas puno ng sama ng loob sa aming kapwa. Kakapag-isip kami ng hindi kaaya-aya sa iyong mga mata. Linisin mo kami, O Diyos, sa pagkakasalang ito. Tulungan mo kaming magbago. Magbago ng aming pag-iisip, sa aming mga sinasabi. Aming puso ay mapuno ng pusong may pagpapakumbaba. Mayroong pasasalamat sa iyong ginawa para sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Na siya, na ikaw, na aming Panginoon na tagapagligtas, si Jesucristo, kanyang ibinigay, kanyang sarili, upang kami matubos sa pagkakasala rito sa ika-6 na utos. Magtiwala kami na sa iyong mga kamay at ikaw ang Diyos na matuwid at siyang hukom, hatol at maghihiganti para sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, nasa lahat ng aming kapwa ay maipakita namin ang malaking biyaya at pag-ibig mo sa amin. Makita rin namin ang aming malaking kasalanan. O dati kami ganoon din na makasalanan, na marumi, na hindi namin nalalaman ang aming mga ginagawa. Ngunit ngayon, sa liwanag ng iyong salita, nakita namin ang kahalagahan nito. Ang kahalagahan na huwag kaming papaslang. Di lamang sa pisikal na aspeto, kundi maging sa spiritual din naman. Na kahit ang aming puso, ang aming isipan, ang aming mga salita na binibigkas, ay nagkakasala kami ng pagpaslang. Punuin mo ang aming mga puso ng kapakumbabaan at ng pag-ibig na ipinamalas ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo.
Ingatan po ninyo, O Diyos, sa mga salita na ito na aming narinig. Tulungan kami na maisapamuhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.